Share you a story about halaman. Itong paligid natin, napakaraming halaman. Meron dalawang magkaibigan, okay? They live neighbors, no? Magkatabi ang bahay nila. Ngayon, bumili sila ng halaman. Tananim nila sa kanilang garden, okay? Yeah. Ang isa, araw-araw dinidiligan niya yung halaman. Yung isa naman, once in a while lang, okay? Hindi naman araw-araw. Okay, dumating ang 2 buwan. After 2 months, yung isa na araw-araw na diniligan niya ang kanang halaman, napakaganda ng mga bulaklak, ang ganda ng kulay, ang tingkad ng mga dahon. Okay, yung bulaklak, talaga nakikita mo, ang yabong. Okay, sa kabila naman, yung sa kaibigan niya, yung nagdidilig ng tubig, ay paminsan-minsan niya lang dinidiligan, yung kanyang halaman ay normal lang, hindi ganun katingkad, hindi ganun kalaki ang mga bulaklak, okay? Pero namulaklak din, okay? Yung isa kasi puno ng tubig, araw-araw dinidiligan, nalagyan ng vitamins. Yung isa, steady lang, okay? Once a week, na ganun lang. Okay, ganito nangyari. Dumating ang ulan na napakalakas, isang gabi, umulan. Okay? Pagkatapos ng ulan, na-wash out lahat ng halaman nung kabila. Yung mga mayayabong na bulaklak, mga kapatid, yung matingkad ang kulay, yung kanyang halaman, na-wash out ng ulan. Okay? Tapos, yung sa isa, yung nagdidilig, paminsan-minsan lang, hindi na wash out. Nandun lang, naka-steady lang. Okay? Nagtaka sila. Bakit kaya? Okay? Sa tingin nyo, bakit? Okay, ganito ang analogy, mga kapatid. Ito ay metaphor, pero sana makuha natin ng leksyon. Doon sa halaman na araw-araw na dinidiligan, okay? Yung halaman na yun, araw-araw dinidiligan, nilalagyan ng vitamins, okay? Yung ugat nun, hindi nag-spread, hindi nagpailalim. Nandun lang siya sa taas. Okay? Kasi bakit pa siya pababa? Ay andun ang nutrients. Available na palagi. Okay? Kaya ang ugat niya ay hindi malalim. Dumating ang ulan, na-wash out siya kasama sa ulan. Okay? Doon sa kabila naman, binigyan siya ng tubig pero kakaunti lang. Enough lang sa kanya. Anong nangyari sa ugat na yon, ng halaman na yon? Okay, nagkaroon siya ng sariling sikap. Okay, bumaon siya ng bumaon doon sa ilalim ng lupa, naghanap ng ibang nutrients na hindi niya nakukuha galing sa libre. Okay, kaya yung kanyang ugat ay talagang bumaon sa lupa. Dumating ang ulan, hindi siya natanggal sa pagkakatanim doon sa pwesto na yon. Minsan ganun tayo, mga kapatid. Yung mga anak natin masyado nating pinapamper. Okay, pagdating ng panahon ng trahedya, panahon na sila mismo magdesisyon, they cannot decide. They go home to you. O yung apo mo dadalhin sa'yo. Okay? Mami, naghiwalay kami. Mami, wala kaming diaper para sa anak namin. Mami, nag-resign ako sa trabaho. Pinagalitan ako ng boss. Samantala yung isa, inalagaan, sakto lang. Pero binagyan siya ng pagkakataon na mag-develop ng sarili niya. Okay? So yung bata, naging self-dependent. Okay? Naging reliable. Okay? Pagdating ng panahon, tumanda ang kanyang mga magulang, kanyang mami, daddy. Okay, siya na ngayon nag-alaga sa kanyang mga magulang. Okay, mga kapatid, ang pag-i-spoil sa ating mga anak ay hindi masama. Pero, minsan, dahil lang nakakuha ng magandang grades ang anak mo, binilgan mo na ng cellphone na maganda. Okay? Araw-araw pinapakain ng hotdog. Hindi mo na siya pinatrabaho sa bahay. Hindi mo na siya binigyan ng kanyang sariling trabaho. Okay? Nangyari, wala siyang sariling desisyon sa buhay. Yan ay leksyon, mga kapatid, sa atin, ng ating mga anak. Ay alagaan natin, sakto lang. Bigyan mo rin sila ng kanilang obligasyon. Dahil yan ay training sa kanila pagdating ng panahon. Okay, ako si Tats Daily. Nasa Bethlehem ako. Ingat kayo palagi. Bye-bye.